Kabanata 5921. Bagamat iyon ay isang pangkalahatan lamang. Sa katunayan, maraming iba't ibang mga sekta sa India rin. Noong panahong iyon, ang Asher, Small, at Foul sects lamang ang umiiral. Pagkatapos ng isang serye ng mga labanan, ang Asher sect ay natalo at napilitang umatras mula sa Country Age. Ang Foul sect ay nagwagi at nakakuha ng karapatan na itaguyod ang kanilang mga ideolohiya sa gitna ng bansa. Ang Small sect ay natalo rin. Isang monghe lamang sa daan-daang mula sa sekta ang naiwan na naglalakad-lakad sa bansa. Hindi pinili ng monghe na umalis sa bansa. Hindi sinasadyang natisod siya sa dulong bahagi. Noong panahong iyon, ang lugar ay itinuturing pa ring isang barbarong lupain. Ang mga tao mula sa mainland ay ganap na tumingin pababa sa lugar na ito. Ang mga primitive na konsepto ng pagsamba lamang ang nagmula sa isang lugar tulad nito. Pinagsama ng monghe ang mga paniniwala ng kanyang sekta sa konsepto at lumikha ng isang bagong natatanging small sect. Ang sekta na kanyang nilikha ay matatagpuan mismo sa Scuba Mountains, kung saan matatagpuan ang Aidnar Temple sa kasalukuyan. Sinasabi na nilikha niya ang tinatawag na Nine-Eyed Beads upang itaguyod ang kanyang sekta, at idineklara ang mga ito bilang mga kayamanan na bumagsak mula sa langit patungo sa lupain ng mga nabubuhay. Hinala ko na itinago niya ang mga lihim ng kanyang pagsasanay habang nilikha niya ang mga kwintas. Marami sa mga taong nakakuha ng mga kwintas ay lubos na nakinabang dito. Ito ang dapat na pinakamalaking lihim tungkol sa mga kwintas. Bago siya pumanaw, nagsalita siya tungkol sa mga bagay tulad ng kanyang muling pagkabuhay at walang hanggang buhay kasama ang 9 na kwintas na nagkakaisa, bukod sa iba pang mga katulad na paksa. Ang mahiwagang usapan ay kumalat ng malawakan noong panahong iyon. Matapos maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, ang alamat ay mas kamangha-mangha kaysa sa dati na. Sa kasalukuyan, ang sekta ay naipasa sa 18 magkakaibang henerasyon. Ang mga guro mula sa bawat henerasyon ay nagawa ang kanilang makakaya upang itaguyod ang kanilang sekta. Gamit ang pundasyon ng Aidnar Temple, nilikha ang Cronan Temple at Aidnar Temple. Ang Oaklands University ay itinatag din sa pamamagitan nito. Sa loob ng 1,000 taon, ang itaas na bilog panlipunan ng dulong bahagi ay may malalim na koneksyon sa mga sekta. Maaaring mukhang simple sila sa labas, ngunit hindi kapani-paniwalang malakas sila. Kahit na ang ilan sa mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts na may katulad na mga panahon ng pagtatatag ay ganap na mas mababa sa mga tuntunin ng background. Sa madaling salita, ang mga sekta ay hindi maunawaan. Tumango si Harvey, hindi mahalaga. Napakasikat na maging isang kilalang figure at umunlad ng isang mahabang kasaysayan. Ano ang problema kay Amos noon? Hindi ba siya isang consul ng Aidnar Temple? Paano siya naging young master ng Small sect? Ang Aidnar Temple at ang Small sect ay iisa. Upang maging prangka, ang Cronan Temple at Aidnar Temple ay mga paglihis lamang ng Small sect. Pagkatapos ng lahat, ang isang nagkakaisang sekta ay tiyak na matatakot para sa mga taong nasa kapangyarihan sa buong panahon. Sinabi nito, ang isang gumuho ay magiging mas madaling harapin. Isang pamilya lamang sa sekta ang kinakailangan upang sugpuin ang iba. Magiging isang mahusay na paraan upang makatipid ng oras at enerhiya. Nakakahiya na ang lahat ng mga taong ito ay hindi kailanman nag-isip na gawin ang ganoong bagay. Ang Small sect ay naglalagay ng isang harapan. Patuloy itong ginagawa sa loob ng daan-daang taon hanggang sa ang mga tao ay nagsimulang maniwala dito. Bukod sa mga mas mataas na tao ng 3 dakilang templo, walang ibang nakakaalam na sila ay lahat ay kabilang sa iisang pamilya. Kagiliw-giliw. Tumawa si Harvey. Sinadya nilang ginagawang mahina ang kanilang sarili. Ang Small sect ay talagang kakaiba. Hindi pa tayo nakakarating sa nakakatuwang bahagi. Tumawa si Dutch Cobb. Ang 3 dakilang templo ay gumawa ng kasunduan upang panatilihin silang magkakasama. Ang mga consul ng bawat templo ay pipiliin bilang ang batang Panginoon ng Small sect para sa bawat henerasyon. Ang bawat batang Panginoon ay magkakaroon ng mataas na pagkakataon na maging ang bagong Panginoon.
Sa madaling salita, ganito kinokontrol ang kapangyarihan ng tatlong dakilang templo. Ayon sa panuntunan, ang taong magiging susunod na batang Panginoon ay dapat na si Stephen. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang Aidnar Temple ay medyo matigas ang ulo, na nagsasabing si Amos ay muling nagkatawang tao ng 3 beses, at pinaghihinalaan siyang muling magkatawang tao ng tagapagtatag ng Smalt Sect. Dahil dito, karamihan sa mga mas mataas na tao ng Smalt Sect ay sumusuporta kay Amos. Hindi masaya si Stephen. Galit din ang Aidnar Temple, ngunit wala silang magawa kundi pigilin ang kanilang galit. Ang Smalt Sect ay tila nagkakaisa lamang sa harapan. Kapag natipon na ang 9 na kwintas, ang 3 dakilang templo ay sa wakas ay mag-uugnay ng mga puwersa kapag napatunayan na ang pagkakakilanlan ni Amos. Siyempre, hindi natin alam kung mangyayari ba ito. Marahil dahil nilabag ni Amos ang mga panuntunan, ang Smalt Sect ay guguho na parang ganoon. Sa susunod na araw, habang sinusubukan pa ni Harvey York na tipunin ang impormasyong ibinigay ni Dutch. Isang maingat na Toyota Century ang dahan-daw ang nagparada sa labas ng base ng Border Force. Ang Border Force ang pinakamaingat sa 9 na pinakamalakas na puwersang militar ng bansa. Sinabi nito, sila lamang ang patuloy na nagkakasalungatan dahil sa kanilang mga laban-laban sa warrior tribe. Hindi tulad ng mga puwersa sa mainland, ang amoy ng pulbura ay patuloy na sama-sama sa mga sundalo ng Border Force. Bumukas ang pinto ng sasakyan nang lumabas si Amos Augustus. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta. May hawak siyang payong mula sa Gangnam. Ito ang pinaka-epektibo laban sa sikat ng araw sa isang disyerto tulad nito. Hindi niya hinayaan ang sinuman na sumunod sa kanya. Hintayin mo ako rito, Alain, sabi niya nang nakangiti. Babalik ako sa loob ng 2 oras. Isang babae na may magandang figure at eleganteng make-up sa isang maikling palda ang nasa loob ng sasakyan. Marahil dapat akong sumama sa iyo, young master, sabi niya nang nag-aalala. Umiling si Amos. Hindi ko na kailangang mag-abala na pumunta kung ibang panahon ito. Sinabi nito, kailangan kong makipagkita sa isang mahalagang tao ngayon. Tungkol ito sa mga benepisyo ng Smalt Sect. Kailangan kong mag-isa upang ipakita ang paggalang. Huwag kang mag-alala. Hindi maglakas loob si Alma na subukan ang anumang bagay kahit na tinanggihan ko ang kanyang deal. Huminga ng malalim ang babae bago ibinigay kay Amos ang isang kahon ng regalo. Maisip mo naman, matagal na rin akong hindi nakakalabas. Halos nakalimutan ko na ang mga formalidad na tulad nito. Ngumiti si Amos nang kunin niya ang kahon ng regalo. Nang wala pang 1,000 talampakan ang layo niya mula sa base ng Border Force, nagsimula ng lumiwanag ang matingkad na pulang ilaw sa lahat ng dako. Ang ilan sa mga ilaw ay nakatutok pa nga sa ulo ni Amos, habang ang iba naman ay hinaharangan ng kanyang pagtakas. Malinaw na, hindi mahalaga kung sino siya o ang kanyang pagkakakilanlan. Makakaranas siya ng isang kakilakilabot na kapalaran ng walang wastong dahilan upang ipaliwanag ang kanyang presensya. Ngumiti si Amos habang pinipisil ang kanyang mga mata sa tanawin sa kanyang harapan. Ako si Amos Augustus. Mayroon akong pagpupulong kay Commander Alma. Agad na nawala ang pulang ilaw sa kanyang ulo. Ang mga bakal na pinto, na dati-rati ay mahigpit na nakasara, ay dahan-dawang bumukas. Nagpakita si Amos ng bahagyang ngiti habang siya ay lumakad pasulong na may nakapulupot na mga braso. Walang hadlang sa kanyang daraanan. Walang isang sundalo ang nakita sa paligid niya. Para bang ang base ay ganap na walang laman. Sa kabila nito, alam ni Amos na may hindi bababa sa 100 baril na nakatutok sa kanya sa sandaling ito. Kung gumawa siya ng anumang hindi naaayon, mapuno siya ng mga butas sa susunod na segundo. Gayunpaman, hindi alintana ni Amos ang panganib. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong nang sa wakas ay umabot siya sa gilid ng isang artificial na lawa. Ito ay isang labis na marangyang tampok sa gitna ng disyerto. Gayunpaman, upang mapanatili ang lawa, ito ay nangangailangan ng napakaraming tubig, maraming mapagkukunan at lakas ng tao ang kinakailangan. Para doon, ang artificial na lawa ay ginawang mas buhay ang buong lugar, na nagpapakalma sa mga isipan ng tao.
Sa ilalim ng isang gazebo na gawa sa purong ametrine, isang babae sa uniporme ng militar ang naglalaro ng chess mag-isa. Hindi siya laban sa sinuman sa kanyang isipan, kundi sinusubukang lutisin ang isang paraan upang makalusot sa isang pormasyon na ginawa noong mga nakaraang panahon. Tila walang sinuman sa mundo ang karapat-dapat na kalaban sa kanya. Kailangan niyang maghanap ng isa na nagmula sa mahabang kasaysayan. Tahimik na pinanood ni Amos ang babae habang siya ay abala sa pagsubok na basagin ang pormasyon. Mayroon siyang masiglang aura sa kanyang uniporme. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang pambihirang kaanyuan ay malinaw na nakikita pa rin. Ang kanyang maikling buhok, walang pakialam, hitsura, at figure ay lahat ay pambihira, kahit para sa itaas na bilog panlipunan ng bansa. Ang kanyang kagandahan lamang ay kayang ipahiya ang marami. Isang tao tulad ni Amos ay naranasan na ang lahat ng uri ng kagandahan mula sa iba't ibang lugar, at sa kabila nito, ang kanyang puso ay patuloy na kumabog sa nakikita niyang babae. Ang babae ay natural na isa sa 4 na commander ng Border Force at isa ring kasapi ng pinakamatandang sangay ng pamilyang Jean, si Alma Jean. Matapos makita ni Alma na ginawa niya ang kanyang huling galaw, bahagyang pumalakpak si Amos. Bravo! Anong matapang na galaw? Ang galaw ay maaaring mukhang walang ingat, ngunit ito ay isang desperadong hakbang para sa kaligtasan. Isang galaw lamang ang sapat upang makalusot sa buong pormasyon. Mukhang kahit ang mga kalaban na naitala sa kasaysayan ay hindi makakasabay sa iyo, Commander Alma. Sumiklab ang mga mata ni Alma nang ilagay niya ang kanyang kahon ng chess. Ang alamat na si Young Master Amos, ang lalaking muling nagkatawang tao ng 3 beses. Ano, narito ka ba upang itaguyod ang iyong sekta sa halip na magkwento ng mga kwento tungkol sa iyong muling pagkabuhay sa Scuba Mountains? Nakakalungkot na ang mga tao rito ay naniniwala lamang sa aming sariling mga armas. Wala kaming interes sa mga kasalukuyan o nakaraang buhay, langit o impyerno. Sumabog sa tawa si Amos. Ang usapan tungkol sa muling pagkabuhay ay isang paraan lamang upang lokohin ang mga ignorante na naniniwala. Hindi ito kapani-paniwala. Ang mga tao ay may isang buhay lamang. Ano ang silbi ng pagtalakay sa buhay pagkatapos ng kamatayan kung hindi natin kayang makuha ang lahat ng gusto natin sa kasalukuyan? Kung marinig ito ng mga tagasunod mo, ang pananampalataya mismo ay masisira para sa hindi mabilang na tao. Ngumiti si Amos Augustus. Dapat lamang tayong magsabi ng anuman na nais marinig ng tao. Magiging tanga ako kung pag-uusapan ko ang mga paniniwala sa harap ng isang matalinong babae tulad mo, Commander Alma. Tama, pasensya na at pumasok ako rito ng bigla. Kaya't nagdala ako ng honey pill na nakatago sa Aidnar Temple sa loob ng 100 taon. Mahigit 50 uri ng elixir ang ginamit upang likhain ito. Hindi ito itinuturing na banal, ngunit dapat itong makagagaling sa anumang sakit o karamdaman sa oras na makain mo ito. Siyempre, batay sa iyong lakas at kasanayan, hindi mo dapat kailanganin ang ganitong bagay sa una. Gayunpaman, maaaring kailanganin ito ng iyong mga nasasakupan isang araw. Dahil dito, inilapag ni Amos nang walang pakialam ang kahon ng regalo sa mesa bago ito buksan, na nagpapakita ng madilim na pulang pil sa loob. Isa sa mga sagradong kayamanan ng Smolt sect. Nagtigilan si Alma Jean. Kahit na siya ay isang malamig na babae, hindi niya may iwasang maabot ang pill. Hindi ito makapagbibigay ng immortalidad, ngunit madali nitong mapapagaling ang sinuman mula sa literal na anumang bagay. Para sa mga puwersang militar, ang pill ay ganap na walang halaga. Sinasabi sa mga alamat na ang formula ng honey pill ay nawala na kasama ng panahon. Ang mga natitira sa Smolt sect ay lahat ay nakalap mula sa mga libingan ng mga dakilang monghe sa buong mga panahon. Si Alma ay isang may karanasang babae. Ang mga material na bagay ay bihirang makagulat sa kanya. Ngunit wala pa siyang natanggap na katulad ng honey pill. Pagkatapos ng lahat, ang pera lamang ay hindi sapat upang makuha ang ganitong bagay. Matapos suriin ang honey pill ng maingat, nag-aatubiling ibinalik ni Alma ito sa kahon ng regalo bago inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ihanda ang 2 tasa ng tsaa. Hindi mo pa ako sinasabihan kung bakit ka narito,
young master, sabi niya habang pinitik ang kanyang mga mata kay Amos gamit ang kanyang maganda, makitid na mga mata. Wala talagang libre sa mundong ito. Kung hindi mo sasabihin ang iyong layunin, hindi ko kayang tanggapin ang honey pill. Ngumiti si Amos. Sobrang nag-iisip ka, Miss Alma. Laging may pagkakataon para sa atin na magkita sa labas. Mas mabuti na magkita tayo rito ngayon kaysa sa kalaunan, hindi ba? Ang honey pill ay isang regalo para sa pagpupulong. Hindi mo na kailangang bigyang pansin ito ng labis. Mula sa isang tiyak na pananaw, sinusubukan ni Amos na lumapit kay Alma sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang tawag sa kanya. Sandaling pinikit ni Alma ang kanyang mga mata bago tumalikod kay Amos. Maaaring hindi alam ng mga tao sa mundong ito ang tungkol sa iyo. Ngunit alam ko na hindi ka kailanman gagawa ng isang bagay na walang dahilan. Nakakatakot ang iyong ugali. Maaaring ako ay lubos na malunok kung hindi ako mag-iingat. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang iyong layunin, hindi ko kayang tanggapin kahit isang bulaklak mula sa iyo. Paano pa ang honey pill? Pagkatapos ng lahat, ang bawat regalo ay may presyo na nakatala sa simula. Sa halip na mahuli ang aking sarili sa hindi inaasahang sitwasyon kapag ang presyo ay naipakita isang araw. Mas mabuti na lang na itanong ko na ito sa pagkakataong ito. Mali ba ako, young Master Amos? Ngumiti si Alma ng maliwanag na para bang nakita na niya si Amos. Kabanata 5925. Nagpakita si Amos Augustus ng bahagyang kawalang magawa matapos marinig ang mga salita ni Alma Jean, na tila mayroong isang bagay na ayaw niyang ipahayag. Ngunit dahil si Alma na ang nagdala ng paksa, walang silbi sa kanya ang pagtatago ng anuman. Dapat mong malaman ang tungkol sa nine-eyed beads. Bilang karagdagan sa one-eyed bead at nine-eyed bead, ang natitirang 7 ay nasa small sect. Alam kong interesado ka rin dito. Gayunpaman, magiging tapat ako sa iyo dito. Walang lihim ng immortalidad sa mga kwintas. Kung mayroon man, hindi sana namatay ang tagapagtatag sa unang dako. Tama ba? Ngumiti si Alma. Siyempre, hindi ko paniniwalaan ang mga ganitong alamat. Ngunit ang ilan sa mga nakatatanda ay medyo interesado dito. Handa silang subukan ang anumang bagay kahit na may kaunting pag-asa. Mayroon akong prominenteng katayuan sa pamilya. Ngunit kung ang mga nakatatanda ay nais makita kung may posibilidad ng immortalidad. Bilang isang nakababatang miyembro, hindi ko maaring sabihin sa kanila na huwag subukan, hindi ba? Kung sinusubukan mong hikayatin akong itigil ang paghabol sa mga kwintas, dapat mo nang itigil ang pag-uusap. Ngumiti lamang si Amos. Sinasamantala mo ako. Dumating ako rito na may bukas na puso. Magiging maganda kung handa kang talikuran ang nine-eyed beads. Ngunit kung hindi, magkakaroon din tayo ng pagkakataong makipagtulungan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Alma. Mayroon na tayong magkasalungat na layunin, hindi ba? Nakatayo si Amos habang nakatingin sa artificial na lawa na may nakapulupot na mga braso. Lahat ng daan ay humahantong sa Roma. Nagmukhang nagalit si Alma. Para sa iyo, ang mga nakatatanda sa iyong pamilya ay ibibigay ang kanilang buong suporta para makuha ang lahat ng nine-eyed beads. Sa paraang iyon, makakakuha ka ng kapangyarihan. Tama. Dahil dito, kung sasabihin kong mayroon akong paraan para makamit mo iyon ng walang mga kwintas, ano ang magiging epekto kung wala ka nito? Sandaling nanahimik si Alma. Ano ang mayroon ka? Simple, napakalakas na kapangyarihan. Ang small sect ay may Great Wall at isang guru na may exponential na lakas sa labanan. Kung handa akong suportahan ka, hindi magiging mahirap na alisin ang iyong mga kakompetensya, hindi ba? At kapag ang lahat ng iyong mga kaaway ay patay na, natural na tataas ka sa kapangyarihan. Sa isang banda, makakakuha ka ng lahat ng nais mo sa aking walang hanggang suporta. At sa kabilang banda, maaaring hindi mo makuha ang mga kwintas kahit gaano ka pa magsisikap para dito. Malamang na mawala pa ang iyong buhay sa labas dahil dito. Dapat mong malaman kung aling kinalabasan ang pipiliin, di ba? Naging mas madilim ang mukha ni Alma matapos marinig ang mga banta ni Amos.
Hindi siya natatakot sa small sect, ngunit ang tumutol sa isang mahiwagang sekta na may malalim na background ay hindi makikinabang sa kanya. Sandaling pinikit ni Alma ang kanyang mga mata. Hindi naman ganoon kasimple, hindi ba? Ang hirap naman pala kausapin ng matalinong tao. Tumawa si Amos. Kung tama ang alaala ko, ang iyong pamilya ay may asawa na nakatira sa bahay na nagngangalang Harvey York, tama ba? Sumiklab ang mga mata ni Alma. May isang taong may ganoong pangalan, oo. Malamang nahiwalay na si Mandy sa kanya ngayon. Wala na siyang kinalaman sa pamilya. Ganoon ba? Tumawa si Amos. Sinabi sa akin ng aking nasasakupan na nang subukan niyang ipakita ang kanyang pagmamahal kay Mandy, sumulpot si Harvey, na tinawag si Mandy na kanyang babae at lahat ng iyon. Sa isang naayos na kasal sa pagitan ng ating mga pamilya, magagawa nating palalimin ang ating relasyon. Nakakahiya, tiningnan ni Alma si Amos na may malalim na tingin. Hindi ko alam kung gaano kakatotoo, young master. Pero, wala akong karapatang magdesisyon ng kapareha para sa isang pinuno ng sangay. Hindi naman ngayon. Kahit na, ngumiti si Amos. Wala akong pakialam sa kasal ng aking nasasakupan. Bukod pa rito, dapat ko munang hintayin ang iyong pag-akyat sa kapangyarihan bago iyon, hindi ba? Kumusta naman ito? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang espesyal kay Harvey para magustuhan siya ni Mandy sa una? Kung gagawin mo, sasabihan ko ang aking nasasakupan na tumigil sa paghahanap ng isang taong malayo sa kanyang liga. Tiningnan ni Alma ng malalim ang mata ni Amos, at inihilig ang kanyang ulo. Hindi ko siya gaanong kilala. Makalipas ang kalahating oras, umalis si Amos sa base bago sumakay sa kanyang sasakyan. Dahan-daang umalis ang sasakyan patungo sa highway. Nang ganap ng natakpan ng buhangin ang base, naglagay si Elaine ng isang tasa ng black tea at ibinigay ito kay Amos na may ngiti. Nagawa ba ni Alma ang lahat ng iyong hiniling? Sinabi ba niya sa iyo ang lahat tungkol kay Harvey? Pinag-cruise niya ang kanyang mga binti. Walang lalaking makakatiis na haplusan ang kanyang maputi at makinis na balat, ngunit ni hindi man lang tumingin si Amos. Hindi lang iyon, parang may kakaiba. Kinontrol ko ang negosasyon, dapat na pumayag na siyang makipagtulungan sa akin. Ngunit sa ilang kadahilanan, nagbago ang kanyang pananaw nang banggitin ko ang pangalan ni Harvey. Para bang natatakot siya sa kanya. Pinikit ni Amos ang kanyang mga mata. Bukod sa katotohanang hindi gaanong natatakot si Alma sa small sect, sapat na iyon upang patunayan na ang pagkakakilanlan, background, lakas, at maraming iba pang bagay ni Harvey ay lampas sa kanyang mga inaasahan. Kung hindi yun ang kaso, hindi tatanggihan ng isang matalinong Zorro tulad ni Alma ang isang bagay tulad ng honeypill ng may katigasan ng ulo. Normal lang. Ang kinatawan ng mga interes ng mga nangungunang 10 pamilya ay hindi dapat madaling pakitunguhan. Huminga ng malalim si Elaine. Marahil makakatrabaho tayo sa Evermore. 3 beses nang nakipag-ugnayan sa atin si Lord Rao. Evermore. Pinikit ni Amos ang kanyang mga mata sa isang direksyon na malayo bago huminga ng malalim. Magiging imposible na ang hilingin natin ngayon. Bago nagkita sina Amos at Rao, si Harvey ay abala sa pag-aalaga kay Mandy sa Outskirts International Hotel. Paminsan-minsan, lumalala ang kanyang kalagayan dahil sa sumpang ipinataw sa kanya. Si Harvey ay isang dalubhasang martial artist, at mahusay siya sa sining ng pagpatay, ngunit hindi siya isang bihasang doktor. Nailigtas niya ang buhay ni Mandy, ngunit hindi niya nagawang pagalingin ang kanyang sumpa upang siya ay ganap na makabawi. Nagpasya siyang tahimik na maghintay at tingnan kung ano ang susunod na plano ni Amos. Sa lahat ng ito, tiyak na nakakahiya kay Amos at sa kanyang sekta nang marinig nilang pinipilit si Stinger na lumuhod at hampasin ang kanyang sarili sa mukha. Sigurado si Harvey na hindi kakalma si Amos na kayang lunukan iyon. Sa ikatlong araw, sa hapon, lumapit si Roman kay Harvey na may kakaibang ekspresyon. Nais ni Stefan na makipagkita sa iyo, Sir York. Siya, naguguluhan si Harvey, sa publiko ba, o tahimik? Malamang na nakaisip siya ng mga paraan upang itago ang kanyang pagkakakilanlan at baguhin ang kanyang hitsura. Nagpakita si Harvey ng malalim na tingin bago tumayo. Sige,
Maghanda ng silid para sa console. Makalipas ang kalahating oras, umiinom si Stefan ng ilang lagok ng kanyang tsaa sa isang tahimik na silid, at tiningnan si Harvey sa kakaibang paraan. Sir York, narinig kong hinampas mo si Stinger, at pinilit siyang lumuhod bilang paghingi ng tawad para sa iyong babae. Si Stefan, na palaging nag-uugali na mataas at makapangyarihan, ay tila napakamapagpakumbaba sa harap ni Harvey sa sandaling iyon. Kung hindi nakita ni Harvey kung gaano kamayabang si Stefan noon, hindi niya sana siya nakilala bilang consul ng isa sa 3 dakilang templo. Siyempre, sagot ni Harvey matapos ay lapag ang kanyang tasa. Sa huli, si Amos ay isang ordinaryong tao lamang. Normal lamang na tanggapin ang kanyang parusa para sa pag-provoke sa akin, di ba? Sa lahat ng ito, dapat lang na ang lahat ay magbayad para sa kanilang mga pagkakamali. Tiningnan ni Harvey si Stefan. Kahit ikaw ay ganap na pinahirapan at pinilit na lumuhod. Wala akong pakialam na consul ka, lalo na sa isang tagapagtanggol tulad ng Stinger. Tama ka, Sir York. Itinaas ni Stefan ang kanyang hinlalaki, na puno ng kasiyahan. Palagi kong kinamumuhian ng mga halimaw sa Aidnar Temple. Nakakahiya na hindi ko nakita si Stinger na lumuhod. Mas magiging maganda ang aking pagsasanay kung ganoon. Nagliliwanag ang mga mata ni Stefan sa kagalakan. Malamang na alam ng sinuman na may galit siya sa kay Stinger, o marahil maging sa buong Aidnar Temple. Kung hindi yun ang kaso, hindi siya magiging ganito kagalit. May ganoong kalaking galit ka sa kanila. Tiningnan ni Harvey si Stefan na may pag-usisa. Ang ginawa lang ni Amos ay nakawin ang iyong posisyon bilang batang Panginoon, di ba? Hindi ba't ang mga tao tulad mo ay dapat magbayad ng kabutihan sa galit? Nilaglag ni Stefan ang kanyang laway sa lupa, hindi siya mukhang isang consul sa lahat. Mayroong isang bagay na hindi mo alam. Mayroong tradisyon sa Smalt Sect. Ang papel ng Young Master ay dapat ipasa sa bawat henerasyon. Ang aking pamilya ang napili para sa taong ito. Dapat sana ako ang Young Master, ngunit ang mga halimaw sa Aidnar Temple ay pinilit si Amos na makipaglaban sa akin, at sa pilitang kinuha ang aking posisyon. Hindi lang sa akin, ito ay isang kahihiyan para sa buong Aidnar Temple. Sumigaw si Stefan. Hindi ba't nakipagsabuatan na ang iyong Panginoon sa Aidnar Temple? Tanong ni Harvey. Pinaabot pa niya ang mga kwintas. Tinawag mo bang kahihiyan ito? Destinado na ang dalawang panig na maglaban hanggang sa kamatayan mula pa sa simula. Bakit nangyari ang ganitong bagay sa unang pagkakataon? Mukhang medyo nahihirapan si Stefan. Talagang naniwala ang aking Panginoon na si Amos ay muling nagkatawang tao ng tagapagtatag ng Smalt Sect. Dahil dito, matapos kunin ng bastardo ang aking posisyon, nagpa siya ang Aidnar Temple na supilan ako, pinipigilan akong gumawa ng anuman. Sinabi nila sa akin na huwag magpadala sa emosyon at tingnan ang mas malaking larawan, sinasabi na ito ang henerasyon kung saan uusbong ang Smalt Sect. Tanggalin mo sila. Kung ang mga mapagkukunan na ginamit kay Amos ay sa akin sa simula, magiging Diyos ng digmaan din ako. Kung ibinalik nila sa akin ang aking posisyon, maaari sana akong maging nangungunang talento sa labas para sa henerasyong ito. Bukod dito, upang maiwasan na maramdaman ng bastardo ang aking hinanakit at ambisyon, wala akong magawa kundi magpanggap na isang walang isip na playboy. Kung hindi yun ang kaso, patay na ako ngayon. Nagpapanggap ka ba? Mukhang hindi mo kayang gawin ang higit pa kahit na subukan mo ang iyong makakaya, banat ni Harvey. Ikaw, halos nagalit si Stefan matapos siyang sagutin. Matapos ipaalala sa kanyang sarili ang dahilan ng kanyang pagpunta rito, mabilis siyang umangal upang pigilin ang kanyang damdamin. Sa anumang kaso, magandang bagay para sa akin na pinahirapan mo si Stinger ng ganoong mga pagkalugi. Sa lahat ng ito, kinamumuhian ko si Amos at ang lahat ng sumusuporta sa kanya. Nakakahiya na wala ako katulad ng iyong lakas. Nasa ilalim na siya ng lupa ngayon kung hindi dahil doon. Ipinakita ni Stefan ang isang kawalang magawa at madilim na ekspresyon. Siya ay isang mataas at makapangyarihang consul na may walang katapusang kapangyarihan at mga mapagkukunan para sa mga banyaga, at mayroon siyang ganap na kontrol sa dulong bahagi.
Ngunit tanging siya lamang ang nakakaalam na ang lahat ng mayroon siya ay isang ilusyon lamang. Kung makakaranas si Amos ng pag-akyat sa kapangyarihan balang araw, tapos na siya. Mula sa simula, siya ay isang hakbang para kay Amos. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Narito ka ba upang pasalamatan ako? Ngumiti si Harvey kay Stephen. Nagpakita si Stephen ng seryosong ekspresyon. Maging tapat ako, mayroon tayong galit, ngunit walang mas mahalaga kumpara sa mga benepisyong makakamit natin. Sa lahat ng ito, mayroon tayong isang karaniwang kaaway. Ang kaaway ng aking kaaway ay palaging magiging kaibigan ko. Naniniwala ako na sa pinagsama-samang lakas natin, magagawa nating durugan si Amos. Walang ibang nakikita si Stephen kundi ang kasiyahan sa kanyang mukha. Naranasan na niya ang dominasyon at lakas ni Harvey noon, kaya puno siya ng pag-asa. Walang dahilan. Tumawa si Harvey, at tinapik si Stephen sa balikat. Maaari ko itong gawin ng mag-isa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. 10 minuto ang lumipas, umalis si Stephen sa hotel sa pamamagitan ng emergency exit. Mabilis siyang pumasok sa isang hindi kapansin-pansing itim na van sa sulok ng kalsada. Mabilis na pumasok ang van sa isang eskinita at nawala sa gabi matapos ang ilang liko. Kahit gaano pa kagaling ang isang tao sa pagsubaybay, hindi nila matutukoy kung sino ang may-ari ng van sa maikling panahon. Matapos makalayo sa masiglang kalye, huminga si Stephen ng maluwag bago uminom ng ilang lagok ng mineral na tubig na nagmula pa sa Pransya, at nakasulat ang pagod sa kanyang mukha. Isang simpleng pag-uusap lamang kay Harvey, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit siya ay ganap na napagod. Dahan-daang bumaba ang privacy glass sa likuran, at isang monghe na may siyam na tonsure sa kanyang ulo ang nagsalita. Kumusta? Agad na nagpakita si Stephen ng seryosong ekspresyon. Nakipagtagpo ako kay Harvey, Master. Sobrang tiwala niya sa sarili. Hindi lamang niya tinanggihan ang makipagtulungan sa akin, sinabi pa niyang kaya niyang harapin si Amos ng mag-isa. Natigilan ang monghe, at ang kanyang kalmadong mukha ay salungat sa kanyang nagulat na mga mata. Ibinaba mo ba ang iyong sarili tulad ng sinabi ko sa iyo? Bahagyang ngumiti si Stephen. Hindi lang iyon, sinabi ko pa ang lahat ng hindi ko dapat sabihin. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin siya nagbago. Marahil kasing lakas siya ng sinasabi niya. Marahil kaya niyang harapin si Amos ng mag-isa. Ngunit paano ito posible? 70% ng mga mapagkukunan ng Smalt sect ay nasa pag-aari ni Amos. Hindi rin madaling harapin sina Serval at Stinger. Napabuntong hininga si Stephen. Ang kanyang guro, ang alamat na Great Wolvati, ay tumingin ng matagal at pinikit ang kanyang mga mata. Mayroong dalawang posibilidad. Una, talagang may lakas si Harvey upang durugan si Amos, ngunit hindi ko ito iniisip na mataas na posibilidad. Sa huli, ang Smalt sect ay may makapangyarihang background. Hindi namin mahanap ang isang tao na may kasing kakayahan yan. Pangalawa, hindi sapat ang inaalok natin sa kanya. Ang ilang kabataan ay iniisip ang kanilang mga sarili bilang hindi matatalo. Iniisip ni Harvey na walang sinuman ang makakatalo sa kanya. Kailangan nating ipakita sa kanya ang sakit. Sa lalong madaling panahon, malalaman niyang ang pakikipagtulungan ay ang susi. Magpadala ng balita. Sa tingin ko, matagal nang naghihintay si Henrik para dito. Gusto niyang malaman kung paano namatay ang kanyang pinakamataas na disipulo, di ba? Ngayon, sa wakas mayroon na tayong impormasyon. Hindi kailanman huli upang sabihin ito. Nagsalita si Vati ng kalmado, at hindi siya mukhang nagmamalasakit na ang kanyang mga salita lamang ay maaaring magdala ng higit pang panganib sa dulong bahagi. Mukhang gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang makamit ang kanyang layunin. Nag-atubiling sandali si Stephen, pagkatapos ay nagpadala ng text na inihanda na niya sa kanyang telepono. Samantala, sa loob ng isang European-style villa, unti-unting binuksan ng isang matandang lalaki na may puting buhok at berdeng balabal ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang urban district ng dulong bahagi.
Para bang ang hangin ay nagkaroon ng anyo sa kanyang paligid. Kabanata 5,930. Nang alas 9 na ng gabi. Karamihan sa mga sugat ni Mandy ay gumaling na pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Alam niyang wala na siyang gaanong silbi sa dulong bahagi matapos ang wakas na pagkikita kay Harvey. Humiling siya kay Harvey na ihatid siya sa paliparan sa lalong madaling panahon. Agad na nakaramdam ng ginhawa si Harvey nang makita niyang umaalis si Mandy. Siya ang pinakamalaking kahinaan ni Harvey. Matapos malaman na ligtas na nakalapag ang kanyang eroplano sa Walls Inc., nakaramdam na siya ng kapayapaan. Bilang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ni Romana, bukod sa pagbibigay sa kanya ng tseke na nagkakahalaga ng $1.5 milyong, inimbitahan niya itong uminom sa Bar Street. Sa wakas, dapat nilang samantalahin ang pagkakataon na magpahinga bago ang bagyo. Humiling si Harvey ng isang silid para sa kanilang grupo, habang ang lahat ay umiinom. Iniasay niya ang mga gawain sa bawat tao. Matapos ang lahat ay naasikaso, lumabas si Harvey sa silid upang humingi ng sariwang hangin. Tinawagan niya si Tyson upang humingi ng ilang tao na magagamit niya sa dulong bahagi, habang inaayos din ang mga bagay sa Walsing. Para kay Mandy o para sa kapakanan ng bansa, naramdaman ni Harvey na kailangan niyang pumunta roon sa kalaunan. Plano niyang pumunta agad sa oras na matapos ang gulo sa dulong bahagi. Mas mabuti na rin na makagawa ng paghahanda si Tyson sa Walsing. Gusto rin sanang tawagan ni Harvey si Yvonne dahil siya ay mula sa pamilyang Xavier. Ngunit matapos mag-isip sandali, nagpasya siyang magpadala na lamang ng ilang text upang kumustahin siya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam kung paano tumugon sa kanyang mga damdamin. Bumalik si Harvey sa loob ng bar, ngunit nagkunot ang kanyang noo. Isang lalaking may berdeng tato at ilang mga kalbo ang nagdadala ng isang lasing na babae. Maliwanag na nahihirapan ang babae sa kabila ng kanyang kalagayan, at hindi siya makagalaw ng maayos. Isang lalaki sa suit ang nakatayo sa likuran ng mga kalbong ito. Sige, magaling kayo. Kailangan niyang Master Emil ng mga cast na katulad nito. Dalhin siya rito, ngayon na. Kapag masaya si Young Master Emil, matitiyak ang ating kasunduan. Sinusuri ng lalaki ang babae. Hindi masama. Paano niya nagawang magpakitang gilas sa araw? Walang babaeng interesado si Young Master Emil na makakalayo sa kanya. Ito ang kanyang pinakamalaking pagpapala na interesado siya sa kanya. Dapat magpasalamat ang kanyang buong pamilya na ginagamit siya ni Young Master Emil bilang kanyang cast. Habang patuloy na nagsasalita ang lalaki, lalong nagiging mayabang siya. Nagkunot ang noo ni Harvey nang makita ito, at nang hilahin ang babae sa ilalim ng ilaw, sa wakas ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Bahagyang kumilos ang kanyang mga labi, at mahinang umungol, "Iligtas mo ako." Natigilan si Harvey, at alam niya kung sino ang babae. Si Miley. Paano siya, ang ikaapat na dalaga ng pamilyang Surrey, ay napunta sa ganitong kalagayan? Ano ang nangyayari sa mga taong ito na nagsasalita tungkol sa kanya bilang isang cast?